Hello. Hello, good day everyone. For today is we will be discussing a new topic. As you can see in the picture, ano yung unang pumapasok sa isip nyo? What comes into your mind when you see this kind of food such as yung mga barbecue, milk tea, burgers, cake, tapos ito pasta. So ano unang pumapasok sa isip nyo pag nakikita nyo mga pagkain na yan? Siyempre, unang papasa sa isip niya, masarap yan, tapos unhealthy yan, junk food yan. So, alam niyo naman hindi siya basta-basta na, basta-basta na-absorb ng katawan natin. Okay, so, kaya yung mga pagkain na yan, hindi naman siya totally lahat is na-absorb ng small intestine natin. So, may mga waste products yan, may mga byproducts yan. So, may mga waste materials yan na hindi na-absorb ng katawan. Kung saan, nilalabas siya automatically ng katawan natin through what? Through elimination. Okay? So, elimination, so when we say elimination, the human body needs food in order to stay healthy. Not all of the food that is consumed is used by the body. This material becomes a waste. So to function properly, the body must be able to rid itself of waste products effectively. So katulad nga ng sabi natin, si elimination is yung kusang ginagawa ng katawan natin pagka may sobra na sa katawan natin na hindi naman na kailangan ng katawan natin na hindi na siya kailangan i-absorb. So, for example, katulad nga nung kanina, yung mga soft drinks na yan. So, yung soft drinks na yan, mataas yung content ng mga waste products yan, yung mga materials na hindi naman need ng kailangan katawan natin. So, therefore, si kidney is i-eliminate siya. Okay? So, para makapag-function ulit na mas maayos yung mga yung katawan natin or yung organ natin. So, ano nga ba yung two major systems involved in waste elimination? So, katulad ng sabi ko kanina, yung human urinary system such as yung kidney. So, ang last topic natin, di ba more on absorption. Tulad ng ang small intestine. So, si small intestine yung pinaka parang bida dun sa last na topic natin na sa mga absorption. So, now, papasok na dito si large intestine. So, dito makikita natin kung paano siya lalabas, kung saan yung process na paglabas ng yung pag-eliminate ng mga food na hindi naman na kailangan ng katawan natin or hindi naman siya na-absorb ng katawan natin. So dito siya dadaan. So nahihiwalay siya ng katawan natin automatically. Okay? So una, siyempre urinary elimination. So sa urinary elimination is the expulsion of waste products from the body through the urinary system. So elimination from the urinary tract helps to remove the waste products from body. So it is essential to the body's physical well-being. So si urinary elimination, it removes the liquid waste primarily in what? Primarily in the form of urine. So si urinary elimination, dito papasok yung sa mga ihi. So dito yung kaya kung mapapansin niyo may iba't ibang color ihi natin, di ba? So, in the form of urine, ay yung tinatawag na urinary elimination. So, what if hindi na kaya ng katawan mo yung yung mga toxin or yung mga waste products? So, sino yung mag-aalis ng mga yun pagka hindi na kaya ng katawan mo or hindi na nagpa-function properly yung kidneys mo? So, anong gagawin ng katawan mo? Or anong kailangan natin gawin pagka hindi na nagpa-proper ng maayos yung mga kidneys natin? Kasi ang sabi diyan is the expulsion of waste products from the body through the urinary system. So, through the kidneys yan. Through the urinary system yan. So, ibig sabihin, pagka hindi na kaya ng katawan mo or nagkaroon ka ng kidney problem basta related dun sa urinary system mo, dito na papasok yung dialysis. So, si dialysis, it is, what do you call this? It is a type of procedure to remove the waste products and then yung mga excess fluid sa katawan natin, especially from the blood. So when the kidneys stop working properly, so dito napapasok si dialysis. Kaya kung mapapansin yung tumataas yung cases ng mga dinadialysis sa atin, lalo dito sa Bataan. Kaya ang dami na nagtayo ang dialysis center lang sa atin dito tulad ng dun sa May Hermosa, 'di ba? Yung dialysis center doon. So isang ano yun na patunay na sobrang dami na ng dinadialysis natin kasi nga because of too much na pag-intake natin ng alcohol, too much na pag-intake ng mga soft drinks, ng mga junk food. So therefore, yung kidneys natin
is nagkakaroon siya ng problem, especially yung mga kidney stones. Ayan, so isang pinakapangunahin yan yung sakit ng mga yung may mga kidney stones sila. So pagka may mga kidney stones tayo or may problem sa kidney, hindi na natin na-eliminate yung mga waste products or mga byproducts na need na eliminate ng katawan mo. Kaya nga pagka ganun, hindi ka na makapag-function maaari magkaroon ka pa ng multi organ dysfunction, multi-organ dysfunction. Okay? So ano ba yung ano muna yung mga involved sa urinary elimination? So una is yung kidney. So si kidney filters waste and extra water from the blood. So si kidney is siya yung nagpi-filter. So meron kung natatandaan niyo sa anatomy niyo, I know familiar pa kayo sa kidneys is yung nephrons. So si nephrons dun sa may kidneys will filter the urine. So will filter the fluid. So they produce urine. Okay? So waste is called urea. So toxins removed from the kidneys will be flushed with the urine. So si waste katulad niya urea. So when we say urea, ito yung byproduct. Okay? So si urea, kung mapapansin niyo, 'di ba pag nagpapa-chem kayo, nagpapa-laboratory kayo, lumalabas 'yan, yung BUN. So when we say BUN o yung blood urea nitrogen, ito yung sign na, for example, mataas yung urea, nakita mo dun sa resulta. Ibig sabihin, pag mataas yung high urea, it means that this sign that your kidneys are not working well. Hindi siya properly nagwo-work yung kidneys mo pag mataas yung urea sa katawan mo. But then, always remember na hindi naman always na once na mataas or abnormal result yung nakita mo doon, it doesn't mean that you have a medical condition na kailangan agad-agad ng treatment. So, magkakaroon pa ng mga laboratory exams yan, mga follow-up laboratory exams. So, it depends pa din yan. Okay? So, ayun, si kidneys will filter waste and extra water from blood. So, always remember, sa kidney nag-start yung urine. So, si kidney, nagpo-produce siya ng urine. Si kidney mismo, kasi nga sa kanya napipilter. Sa kanya nahihiwalay yung mga dapat i-absorb ng katawan mo at yung mga hindi dapat i-absorb ng katawan mo or yung mga waste products. Okay? So, yung mga waste materials, yung mga toxin. So, si kidney, especially dun sa may nephrons. Okay? So, si kidney. So, next, the urine will be held in the bladder until it is released. So, it will leave the body through the urethra. So, si urine, katulad nga ng sabi natin kanina, mag-i-start siya kay kidneys. So, once na si urine is already formed in the kidneys, so dadaan siya into ito yung maliit na yung mahaba na to, anong tawag natin diyan? Kung natatandaan nyo, yung nagko-connect sa urine and then sa urinary bladder, itong color yellow na mahaba. Kung mapapansin nyo, ay yung tinatawag nating ureters. So si ureters, once na makapag-create or makapag-produce na ng urine si kidneys mo, dadaan ngayon siya kay ureters para pumunta kay urinary bladder. So si urinary bladder, it serve as a what? It serve as a, kung natatandaan nyo anatomy, serve as a reservoir. Okay? So kumbaga parang siya yung pag-i-stayan muna ng mga ihi natin or ng urine. Okay? So reservoir siya. So therefore, pagka si bladder, it feels na parang puno na. So magsisignal siya kay brain na kailangan mo nang ilabas yung urine na yun. Kailangan mo na siyang ihi. Doon na tatawagin yung voiding, urination, or in medical term, micturition or micturition. Okay? So, pag na-encounter nyo yung micturition or micturition, ibig sabihin, voiding or yung urination yun. Okay? So, tandaan yung process from kay kidneys. So, for example, uminom ako today. So, si kidneys, i-differentiate niya yung mga toxins, yung mga waste products ng katawan natin. Therefore, once na ma-filter niya na yon, doon sa may nephrons, gagawin niyang urine in the form of urine, yung mga fluids. Okay? So, may mga content din siya ng mga water, excess water sa katawan natin, yung mga fluid excess na yan. So, may kasama din siya. Okay? So, after ni kidney, is na-filter na ni nephrons, nagkaroon na ng urine, dadaan siya ngayon into ureters. So, ngayon si ureters, saan siya pupunta? So, si ureters siya yung magiging pathway natin
or tube na papunta dun sa urinary bladder. So ngayon si urinary bladder, siya yung magiging reservoir or yung pag-iistayan ni urine. So therefore, pag hindi ka pa naiihi, pag hindi pa siya puno, hindi pa siya magsisignal. So magsisignal siya kay brain. Ibig sabihin, pag nagsignal siya kay brain na puno na siya, kailangan na niyang mai-release, kailangan na siya mailabas, doon na tatawagin yung micturition. So dadaan ngayon itong si urinary bladder saan dadaan yung mga urine na yan na galing kay urinary bladder? Sa urethra. Okay? Tandaan nyo yung word na urethra. So dadaan siya ngayon kay urethra hanggang sa mailabas ng katawan mo. So ang tawag doon, voiding or yung urination or micturition. Okay? So ayan. Growth and development of individual, it influence urination. So always remember, it depends yan lagi sa growth and development mo. Kasi nga minsan, naapektuhan yung pag-ihi mo, it influences urination, naapektuhan yung pag-ihi mo. It depends sa, for example, matanda ka na, sa age mo, diba? So katulad niya, infants or children with 6 to 8 kg excrete. Sabi na excrete na ilabas niya, 400 to 500 ml per day and cannot withhold urination. So kay adult, voids 1,500 to 1,600 ml per day and has normal urine color and control over urination. So aging impairs urination. Impairs urination, for example, nga sa mga elders. So katulad nga ng sabi ko kanina, yung frequency, yung number of times ng person na na-urinate sila per day, yung per day kasi na 400 to 500 sa infant and then 1.5 to 1.6 sa adult. So, ibig sabihin, it depends sa fluid intake nila. So, it depends sa pag-inom nila ng mga fluid. So, doon lagi tayo magbe-base. Kaya nga, doon natin kinukuha yung intake and output, di ba? So, kung alam ko, pamilya naman kayo, pag na-duty na kayo sa, for example, sa mga OB ward, pedia ward, ayan, doon sa mga ward na yan or doon sa mga special area, minsan pinapa-monitor nila yung intake and output ng patient natin. So, sa intake, dito papasok yung kung ano yung binigay natin sa patient natin. For example, kung ano yung nakaswero sa kanya, kung ilang ml yung nakaswero sa kanya, kailangan niya maubos yun. Tapos, kung uminom ba siya, okay, kung kumain ba siya. So, inonote nyo kung ilang ml yun. Kasi pinapanote talaga sa kanila, lalo kung kailangan ma-check yung sa ihi nila, ipapanote sa kanila kung ilang ml ng tubig yung naubos nila, kung ilang kasi papainom sa kanila nasa bottle yung bibigyan sila ng sukatan, kumbaga ay yung magiging basis. So pagka doon nila sinukat, nilagay nila yung tubig, iinumin nila yan, tapos inonote nila kung ilang ml ba yung na inom nilang tubig, and then after nun, output naman, tatanungin din natin, doon din nila minsan susukatin, or minsan meron tayong catheter. So yung iba, matatakal din naman natin siya later on, yung si catheterization. Okay? So it depends siya. So fluid intake nung patient natin. So ano ba yung mga different factors pa aside from sa sinabi natin, tulad nga ng age nga, siyempre sa mga matatanda, tsaka yung bata. Kasi nga lalo pag matatanda, lalo pag may bisyo sa lifestyle nila, lalo pag sedentary lifestyle, katulad sa diet nila, nagiinom sila, nagka-caffeine sila, naninigarilyo. So, pagka ganun naninigarilyo siya, tapos malakas din uminom ng alak, increase yung urine production niyan, increase yung urine output niyan. Tapos ano pa, so pag may ano silang medication na ini-intake, ano ba yung sa medication na pampaihi natin? Anong tawag natin doon sa medication na pampaihi? Kung natatandaan nyo, ayun yung tinatawag nating diuretic. Okay, so pag nakarinig kayo ng diuretic medication, ibig sabihin, binibigyan siya ng pampaihi para mailabas niya excess na fluid sa katawan niya, or para lang din malaman or ma-check yung sa ihi sa katawan niya, kaya bibigyan siyang pampaihi. Okay, ano pa? Ano pa yung other factor na maaaring maka-influence sa paglakas na ihi or pagbagal ng pag-ihi? Aside from doon, therefore, yung mga may medical conditions, di ba? Lalo kung may kidney problem yan. So, kung may kidney problem yan, expect na natin na either malakas siya, meron siyang tawag dito, continence ng pag-ihi niya, or may retention siya ng pag-ihi niya, di ba? So, kasi nga, meron siyang kidney problem. So, kailangan ma-check muna rin natin kung ano yung background ng patient natin, kung ano yung history ng patient natin yan, di ba? Ang diniscuss ko sa inyo before, kailangan malaman natin yung medical history ng patient.
before tayo mag-initiate or magbigay ng kahit ano sa patient natin. Okay, so ayun yung growth and development individual na nakaka-influence sa pag-ihi ng tao, yung mga different factors. So, urine. So, si urine, and syempre, urine, the fluid containing water and waste products. So, si urine, so it is, in short, it is a byproduct of the urinary system. Kumbaga, byproduct of that contains what? Ano yung kinocontain ng urine na yan? So, unang-una, syempre, yung ano yan, meron siyang excess water. Di naman nawawala yun, excess water. Ano pa? Mayroon siyang urea, tulad ng sabi natin kanina. Salts. Ayan, kaya nga di ba nga, mayroon tayong mga, yung namumuong kristal, yung mga yon. Pag namuo yun, tatawagin siyang kidney stones. Salts, ano pa? Other substances, tulad ng, ano pa ba yung makikita? Creatinine, ayan, mga bile products, ayan. Ayan yung usual na makikita nyo sa urine. So, ayan yung sample lang sa urine. So, i-check natin kung ano yung, paano ba ina-assess yung urine. So, unang-una, ang karakteristik niya, of course, straw color or amber. So, kailangan ganun yung kulay niya. Pag ganun yung nakita nyo, straw color or amber color na color na ng ihi nyo is, for example, na pangit din kasi yung pag sobrang puti pag yung sobrang white na. Kapag ganun, excess ka na masyado sa tubig nun, which is okay naman, nalilinis yung katawan mo. Kaya lang, ang usual color talaga is straw color or amber. Ayun yung normal. Pagka dark red, bleeding from the kidneys. Okay? Bleeding from the kidneys. Bright red, bleeding from urethra or bladder. Pagka dark red nakita nyo, either may problem siya sa kidneys, either ayun nga, nagbi-bleed yung kidneys niya, kaya yung ihi niya ay sobrang dark red yun. Matingkad yung ano niya, parang color, nagko-color brown na nga yan pag dark red. Pagka bright red naman, bleeding from urethra or bladder. Masakit yan pag ganyan. Pagka red lang, beets or rhubarb and blackberries. Itong beets, ito yung vegetable yan. Yung vegetable siya ng vegetable na parang pink color yan. Yung beets. Kaya meron tayong tinatawag na bituria. Ibig sabihin, mamink-mink yung color ng ihi niya, bituria. Okay? So, pink color yun Tapos, dark amber. Pagka in dark amber na ganyan, increase yung bilirubin level niya. So, sa transparency naman, therefore, clear yan. So, kailangan clear yung makikita mo dyan. Normal yon. Pagka cloudy, pag sinabi natin cloudy, parang hazy color or yung milky color siya. So, ibig sabihin, pagka cloudy yung color niya, usually, pagka ganyan napansin nyo yung color or yung transparency transparency is dehydrated yung patient. Or sometimes kasi pag ganyan, through visual exam lang yan na appreciate nila, parang ayun nga, may dehydrated yung patient or possible siya magkaroon ng UTI kasi ayun yung usual case niyan lalo kung thick and cloudy siya, maybe bacteria na nga. So for example, mayroon na nga siyang UTI or may kidney problem. So, always remember pagka cloudy naman, siya, harmless. So, hindi naman siya totally kaya magkakaroon pa ng follow-up, check-up yun, or follow-up lab para ma-make sure na possible na kung meron pa talaga siyang UTI or may problem siya sa kidneys. Okay? So, ano ba yung odor? Pag naman sa odor, odor, normal ammonia odor. So, kailangan normal ammonia odor. Pagka may foul odor ka na, pag sobrang baho na yan, as in, may mga symptoms ka pang kasama na like may mga fever, tapos may pain. Ayan, may pain. So, magkakaroon ka ng frequent urination. So, it's best to consult a doctor pag ganyan na ganun nararamdaman nyo pagka sobrang baho na ng ihi mo. Kasi meron tayong different kinds ng maamoy sa ihi. Meron tayong sobrang parang matamis na ihi, yung maple syrup urine. Ayan. O, pagka sobrang baho tapos meron pa siyang other symptoms like fever, ganyan, may pain na kasama, kailangan mo naman pa-check ng doktor pag ganon. Okay? So, get stronger the longer it stands. Ayun. Pagka sobrang tagal daw. pH, slightly acidic siya. Siyempre, katulad nung natin, ranges niya 4.6 to 8. So, average of 6. So, specific gravity 1.010, 1.025 as measured by urinometer.
Okay? So, na-measure siya through urinometer. So, ayan, urinalysis. Pag naman sa urinalysis, a screening test for presence of glucose, protein, ketones, blood, pus, and specific gravity. So, eto si urinalysis, ano siya, routine. Routine and general physical exam naman na siya every time naman, 'di ba? Katulad nyo, every SEM, every SEM, 'di ba? Pinagpapasa kayo ng medical certification or yung kung nahanapan kayo ng mga lab test, 'di ba? So, isang pangunahin doon is yung urinalysis or UA. Okay, so we have different types of exam din kasi sa pagkuha ng ihi para ma-detect kung may problem ka ba sa kidney, kung may infection ka ba. So unang-una diyan is yung mga tawag dito yung visual exam. Pag sinabi nating visual exam, they try to look at the color lang, titingnan lang nila yung color, yung clarity. So it's all about it's all about naked eye. So visual exam from the word visual. So sa mata lang titingnan lang nila yung color pagka red ba siya, straw color ba siya, amber, bright red, dark red, okay? So ayun yung gagawin ng mga medtech. Usually medtech din kasi na ganyan. Okay? So ano pa? Ano pa yung other pan-check natin? Yung dipstick. Ayan, alam ko familiar kayo dun sa dipstick test. Pag sinabi nating dipstick test, ito yung may plastic strips sila with patches. So may yung patches na yun, may chemical yun. Yung patches kung saan ipapatak nila yung ihi doon, so it will change the color. So automatic magche-change yung color nung dipstick na yun. So once na nilagay niyo yung ihi doon or pinatak ng ihi, parang sa sugar, 'di ba? Nilalagay niyo kung alam niyo yung glucometer, kung familiar kayo sa glucometer, ayun, same with the dipstick lang, ilalagay lang din nila yung ihi doon, tapos magche-change na ng color yon. So it depends sa kung ano ilalabas doon sa either makikita niyo doon is acidity ba siya, may content ba siya ng glucose, may ketones ba siya, tapos may blood ba, may protein. So ayun yung makikita niyo. Usually may nabibiling ganun kung gusto niyo makabili ng ganun. Alam ko may nabibiling ganun per strip siya, tapos meron na rin siyang yung patches na sinasabi ko is yung may content ng chemical yun na magche-change yung color niya. Tapos may label na rin dun sa package kung anong ma-appreciate nyo pag naging ganito yung kulay niya. Ibig sabihin, may protein siya, may ketone siya, may glucose siya. Okay? So ayun yung tinatawag na dipstick test. So, meron tayong visual exam, dipstick test, and then yung last is yung, tawag dito is yung microscopic. Ayun, yung microscopic. So, usually, ang chine-check natin dito is yung mga crystals, mga bacteria, kung anong type ng bacteria. Okay? Ayun yung sa microscopic, pagka ayun yung ginamit natin. So, why do we need ng urinalysis? Bakit ba kailangan natin nagpapa-urinalysis? Wait, inom lang ako. So, bakit nga ba kailangan natin nagpapahinga? Of course, as a part ng routine natin ng mga medical exam, so, para malaman din natin kung meron na ba tayong infection sa ihi, sa kidney, diba? Kung diabetic na ba tayo. Kasi usually, yun yung malaman, lalo kung may content na ng protein, ng glucose, ng albumin. Pag may content na ng ganun yung ihi mo, possible ka ng magkaroon ng pre-diabetic ka na diabetes. So, diba? And of course, sa usually ding hinahanap sa buntes during pregnancy. Why? Kasi nga para at least ma-check na nila agad if may present ng may protein yung ihi mo, kasi possible pa pag nalaman nilang may protein or na-check nila may protein yung ihi mo, subject ka na for pre-eclampsia. Diba nga na-discuss ko na before sa inyo triad ng pre-eclampsia, yung tatlo, yung tumataas yung BP, tapos ano pa yun, tumataas yung BP, may edema, diba? May edema siya, especially sa binte, pag may present na ng edema, tapos meron pa siyang protein sa ihi or yung proteinuria na tinatawag natin. Okay, so ibig sabihin pag may present ka ng tatlo na yun, meron kang magkakaroon ka ng pre-eclampsia, yung tinatawag natin. Okay, so si pre-eclampsia, mas matatakal nyo pa siya sa OB, sa next SEM. Okay, so ayan, urine culture.
So, ano ba pinagkaiba ni urine culture kay urinalysis? Pag sinabi natin urine culture, a test done to figure out if there are any types of germs in the urine which could lead to infection. So, always remember na urinalysis kasi andito kay urine culture, ang pinopokus niya lang sa mga germs sa may if there is a presence or type ng infection na especially nga kung may bacteria o mga germs. So, hindi siya tulad ni urinalysis. Pag kasi si urinalysis, mas broad siya. Mas marami siyang madedetect. Pag urinalysis lang yung kinuha natin. Pag urine culture, ibig sabihin, meron siyang culture media. Yung culture media na yun, dun ilalagay yung yung ihi to know kung ano ba presence ng infection sa kanya, kung ano yung causing microorganism dun sa ihi mo. Especially, ginagamit siya sa may mga UTI. Usually, pan-detect talaga siya ng UTI, si urine culture. Okay? Yun yung pinakaiba nila. Mas broad si urinalysis kesa kay urine culture. Mas marami kasing nadedetect si urinalysis. So, ano ba yung mga common urinary problems natin? Of course, anuria. When we say anuria, from the words anuria, absence ng urine. No urine is voided for 24-hour urine output is less than 100 ml. Okay, so pag nakita niyo yung word na anuria, ibig sabihin wala siyang naiihi within ng 24 hours ng pag-stay niya dun sa hospital. Pag ganun, kailangan ng baka mamaya may problem na sa bladder niya or kay kidney niya kasi wala siya na ilalabas na ihi kahit marami kang pinapainom sa kanyang tubig, kahit marami kang kahit binibigyan mo na siya ng pampaihi or yung mga diuretic, diba? Yun yung anuria. Pag sinabi naman nating nocturia, frequency of urination during the nights. Nocturia or nocturnal, diba? Pagka ganyan, sa gabi lang siya nangyari. Dito rin pwede rin siya pumasok dito yung mga wet dreams. Or hindi naman siya parang wet dreams pala. Ito yung parang naiihi pala. Yung umiihi ng gabi. Yung hindi nila namamalayan na naiihi sila. Baka mamaya may urinary may urinary problem kapag ganon. Kasi umiihi ka ng gabi na hindi mo namamalayan. Okay? So, nocturia, frequency of urination. So, every or during the nights. Yung panay-panay kang tayo, tapos iihi ka lang pero nakaihi ka na. So, nocturia ang tawag doon. Pag sinabi naman natin dysuria, difficulty in voiding or burning in micturition. Diba? Yung difficulty or yung masakit na pag-ihi. Wait lang, inom lang ako, excuse. Ayun. Difficulty in voiding and burning micturition. So, difficulty either sobrang sakit yung parang dito pwedeng pumasok dito yung yung balisawsaw na sinatawag natin pag umiihi tayo, sobrang kirot, diba? Tapos patak-patak lang yung iniihi natin. Ibig sabihin baka mamaya dehydrated tayo or may problem sa kidneys natin pag may dysuria tayo or difficulty. Hematuria, pag sinabi naman natin hematuria, presence of blood in the urine. So, presence of blood, hema. So, pag nakita niyo yung hema, ibig sabihin blood yon. Okay? May presence ng blood dun sa urine. Ayun yung pag may presence pag may presence ng blood sa urine, either yung katulad ng sabi natin kanina, may problem siya sa kidneys or sa bladder niya is masugat. Okay? Frequency. So, increase incidence voiding. Glycosuria. Pag sinabi natin glycosuria, presence of sugar in the urine. So, pag ganyang may presence ng sugar sa urine, possible siya magkaroon siya ng diabetes. Okay? Pag may presence ng sugar. Kasi humahalo ni sugar mo sa katawan ay sa ihi mo kasi nga therefore hindi na siya na-absorb ng katawan mo, hindi na siya na ng cell ng mga tissues mo, kaya sumasama na siya sa urine. So, oliguria, pag sinabi natin sabi ko ulit na scanty or greatly diminished amount of urine voided in a given time. 24 hours urine output is 100 to 400 ml. Pag sinabi natin oliguria, konti na lang diretsang naiihi mo. So, kahit sobrang dami na nang binigay sa yung tubig. So, binigyan ka na ng oras ng 24 hours ng
ng doktor mo na kailangan ganito yung mailabas mo ihi, but then hindi mo na-meet yun. So, therefore, meron kang oliguria. Kasi nga, tama naman din yung intake mo or yung in-input sa'yo ng doctor, but then because of may problem ka sa kidneys or may problem ka sa urinary tract mo, nagkakaroon ka ng oliguria. Okay? Polyuria. So, kung mayroon tayong oli, konti. Pag poly, excessive output of urine or tinatawag nating diuresis. So, tuloy-tuloy yung paglabas ng output mo or yung ihi mo. Polyuria ang tawag nun. Pagka naman proteinuria, presence of protein. Usually albumin in the urine. So, katulad ng sabi ko kanina, pag may presence na urine, subject for preeclampsia. Okay? Enuresis. Pag sinabi natin enuresis, repeated involuntary urination in children beyond 45 years of age. So, usually at night. So, ayun yung tinatawag kong nocturnal. Tinatawag natin nocturnal, yung involuntaring pag-ihi. So, usually sa mga bata lang siya nangyari. Baka naman, siguro naman sa inyo, malalaki na kayo. Wala naman sa sigurong nakakaramdam ng enuresis or yung nocturnal Yung mga involuntary na urination na hindi mo nananaginip ka, na naihi ka, pero nangyari na pala in real life, di ba? So, wala naman na sigurong ganun sa inyo. So, usually sa mga bata talaga siya nangyari. Kasi nga because of their, sa brain activity nila. Okay? Ayan. So, two major categories of urinary control. Ano nga ba yung two major categories ng control problem natin? So, unang-una, urinary incontinence. Pag sinabi natin urinary incontinence, temporary or permanent inability of the external sphincter muscles to control the flow of urine from the bladder. So, meron siyang, so dito nagkakaroon ng, pag sinabi natin incontinence, temporary or permanent, so ibig sabihin, meron ka involuntary leakage ng urine mo. So, ito yung, hindi mo nakokontrol yung pag-ihi mo. Katulad na sabi natin kanina, sa nocturnal, parang incontinence siya. Hindi mo makontrol yung paglabas na ihi mo. Automatic siya lumalabas. So, involuntary nga siya. Hindi mo siya yung kailangan mapipigilan mo pa siya bago ka mapunta sa CR. No. So, urinary incontinence, agad-agad siyang lumalabas, nagkakaroon ng leakage. Diba? So, urinary incontinence, we have different types ng urinary incontinence. So, una is yung total incontinence. Pag sinabi nating total incontinence, siyempre, complete. So, nagkakaroon ka ng complete loss of bladder control. Hindi mo na diretsang makontrol yung bladder mo. So, once na si bladder mo is gusto niya umihi, automatic na siya hindi na siya magsisignal kay brain. So, ibig sabihin ang tawag doon is total incontinence. Pag naman stress continence, pag sinabi natin stress continent, when there's a pressure on your bladder, pag merong pressure sa bladder, for example, umubo ka, diba? Nag-sneeze ka, nabahin ka, yan, parang naiihi ka. Stress incontinence yung tawag doon. Usually, nangyayari yan sa mga sa may mga edad na sa may mga aging na, sa mga elder na yan, sa mga matatanda. Kasi, ganyan sa sa inang ko, sa lola ko. So, sa lola ko kasi usually, pag napapansin ko sa kanya, pag nababahing siya or inuubo siya, naiihi di siya, pumapatak din daw ihi niya because of what? Kasi nga, due to weak na yung pelvic floor nila. Kaya, kasi nga, matatanda na sila, hindi na siya ganun kaano yung pelvic floor nila. Kaya, therefore, konting pressure lang or konting may magawa lang sila is katulad nga ng cough, ayun, nag-sneeze, may ihi sila. That's the stress incontinence na sinasabi. Pag naman urge incontinence, ibig sabihin, what do you call this? Overactive na si bladder mo. Meron na siyang intense urge to urinate. Okay? So, si bladder mo. So, pagka naman functional incontinence, pag sinabi nating functional incontinence, functional, ibig sabihin, normal. Normal lang siya, but can't reach hindi mo agad nakukuha hindi ka na agad nakakapunta dun kay toilet due to what? Either may problem ka. Either meron kang mentally problem ka, may physical problem ka, may physical impairment ka, meron kang mental impairment. So, normal lang si functional incontinence, but then hindi mo lang ma-reach si toilet, di ka due time, hindi maabot ka sa oras, naiihi ka na. Okay, that's the functional incontinence. Pag naman tinabi natin reflex incontinence, ibig sabihin
When we say reflex, ibig sabihin unaware or unconscious ka. Cause of what? Lalo nga sa pagtulog natin. Kasi nga sa communication pathway mo is nadidisrupted yan. Kaya nga, yun nga to, sabi natin kanina, yung nocturnal, isang example ng reflex incontinence yun. Kasi nga, unaware ka and unconscious ka. Hindi mo alam na maiihi ka na pala. Okay? So, ayun, paggising mo, basang-basa na yung banig ninyo, di ba? Ayun yung nakasanayan natin nung araw eh. Yung, ano yung tukso nila doon sa mga bata noon? Pag nagtutuksuan sila, ano tawag doon? Ayun, ihibanig. Kasi ayun yung naririnig ko din dito sa amin pag daw yung mga batang ganon. Ayun nga, meron silang reflex incontinence na hindi nila makokontrol. So, sa bata lang usual nangyari na. So, urinary retention. Pag sinabi naman natin urinary retention, accumulation of urine in the bladder and the inability of the bladder to empty itself. So, resulting of distension of the bladder. So, si urinary retention, andun lang si urine mo kay bladder. Naka-stuck lang siya kumbaga. Bakit? Ano ba yung mga factor? Ano yung mga causes natin? Bakit siya nagkakaroon ng urinary retention? Bakit lang siya hindi lumalabas? So, unang-una dyan, siyempre, may blockage. So, either pag may blockage, may tumors or may mga bladder stone na namuo. Kaya hindi nakakalabas ngayon si ihi mo. Nagkakaroon ka ng urinary retention. Diba? Ano pa yung other causes niyan? Pag may mga blockage yung ganun sa bladder mo, may infection. Isang factor dyan is infections. Diba? Pinaka-common niya. Kaya, may urinary retention ka pag ganyan. Nandun lang si ihi mo. Sobrang sakit niyan. Ano pa? Nerve damage. Isang pwede pa yon, nerve damage. Lalo kung sa yung signal mo is hindi siya totally nagsisignal sa brain mo na kailangan mo na siyang ihi. Nagkakaroon ka talaga ng urinary retention na mag-i-stick lang siya doon, mag-i-stay lang siya doon. Okay? So, ibig sabihin, aring maging dahilan nun, inefficient yung bladder mo. Diba? Ayan, ano pa yung clinical signs ng urinary retention? So, unang-una, therefore, discomfort in the pubic area. Sobrang sakit niyan, as in, hindi ka komportable. Bladder distension, pag sinabi nating bladder distension, ito yung distended yung bladder mo, yung parang, for example, yung balloon, di ba? So, si balloon, pag mentras sinahanginan mo, lumalaki siya na lumalaki. So, nagiging distended siya. Na dapat naman hindi gano'n kasi nga once na mapuno, kailangan maihi mo na siya or mailabas mo na siya. Okay? So, inability to void or frequent voiding of small volumes. So, sobrang baba, 25 to 50 ml at a time lang. So, ayun yung tinatawag nating ang mga urinary retention pagka sobrang baba na. Okay? Nang iniihi mo kahit marami ka ng ini-intake, kahit marami ka ng na intake na fluid. So, minsan it depends din pala yan sa, for example, for acute na siya or chronic na siya na hindi mo namamalayan. Lalo pagka chronic na, sobrang tagal na, delikado na yan. Baka mamaya itanggalin pa yung kidneys mo, magkaroon ka ng problem sa kidney or sa bladder. Okay? So, ayan, catheterization. So, katulad ng sabi ko kanina, matatakal din naman natin si catheterization. So, I know some of you are familiar with the catheterization kasi nga because doon sa last sa skills enhancement ninyo. Okay? So, introduction of a catheter through the urethra and into the urinary bladder. So, it provides a continuous flow of urine in clients unable to control micturition or those with obstruction. So, it also provides a means of assessing urine output in the hemodynamically unstable clients. So, si catheterization, nilalagay siya para yung sa may mga patient na hindi nila makontrol ng maayos yung ihi nila, mayroon silang fluid or dito meron silang urinary retention, diba? So, ayun tulad niyan, unstable client, lalo sa mga patient natin na hindi na makaalis or hindi makatayo, naka-immobilize lang sila dun sa bed nila. So, kailangan nilang lagyan ng catheterization. So, kailangan pag nagka-catheter tayo, di ba, kailangan sterile din yan. Hindi siya basta-basta nilalagay lang si catheter. Okay? So, ayan. Ayan yung sa lalaki. So, sa lalaki, alam ko, sobrang sakit niyan. Kasi direct siya sa penis eh. Sa dinadaanan talaga
ihi, ng semen. So, isa lang yung way niya, di tulad nung sa babae. Kasi sa babae, iba yung sa butas nung sa may daanan ng bata, saka sa urethra. Okay? Ayun yun, Foley catheter. So, ano ba yung purpose ng urinary catheterization? So, unang-una, of course, to relieve bladder distension, di ba? Yung yung distended na bladder, pag hindi siyang mailabas, meron siyang urinary retention, lalagyan talaga siya ng catheter kasi kailangan na ma-release yung ihi na yan or yung urine na naipon sa bladder niya. Kasi once na stuck lang dun, possible na mag-cause siya ng infection dun sa bladder mo. Okay? So, ano pa? To instill medications into the bladder. Ayan, pagka gusto nilang magbigay ng gamot doon sa directly doon sa may bladder mo kasi nga 'di ba si catheter meron siyang dadaanan din nung gamot tsaka nung sa may balloon, 'di ba? To irrigate the bladder. Ayan, so para din mabawasan yung pagiging distended, kaya kailangan irrigate. To measure hourly urine output accurately. So ayan, sa catheterization din kasi yung sa catheterization, meron tayong urine bag na ginagamit dyan. So, sa urine bag na yan, meron na siyang ml kung gaano na kadami. So, it depends doon. So, doon pa lang malalaman natin kung gaano na karami yung nailabas niyang ihi. Okay, wait lang. Inom lang ako. Excuse. And then next, to collect a urine specimen. Pag naman sa gusto natin kumuha ng sample, di ba? Katulad nung sabi ko sa inyo, sa urine bag na siya kukunin. Doon na natin siya kukunin. To measure residual urine, the amount of urine retained in the bladder after a forceful voiding. Ayan, so para pagka may binigay tayo ng yung gamot, yung diuretic na amount, para nga mas ma-monitor natin or ma-check natin, doon natin malalaman kasi nga forceful voiding yun eh. Tawag doon pag binigyan natin siya ng pampaihi. Okay? So, to maintain continence among incontinent clients, of course, to promote healing of the urinary structures or post-operatively, and then to empty the bladder in preparation for diagnostic procedures and surgery. So, usually yan sa mga nakaka-encounter tayo niyan sa mga CCS. Sa mga nag-CCS, usually nilalagyan sila ng catheter. So, ma-encounter nyo pag nag-OR na kayo, pag nag-duty na kayo sa OR, tapos pinag-assist kayo or kayo pinaglagay ng catheter doon sa may CCS, i-grab nyo na yung opportunity kasi masarap din magkabit ng catheterization sa totoong tao kasi mas ma-appreciate mo, mas makikita mo na yung landmark natin, di ba? Yung landmark natin yung clitoris, mas ma-appreciate mo yung urinary meatus niya, tapos maipapasok mo siya dun sa mismong urethra. Mas fulfilling kasi nga ganun yung feeling, tapos magbabalon ka pa, di ba? So pag ganun, grab mo na. Okay? So usually yan sa mga CS. Appropriate indications for the for urinary catheters. So include tulad ng sabi natin kanina, yung mga peri-operative use in selected surgeries. So, it depende sa surgeries na gagawin sa kanya kung kailangan bang i-void or kailangan bang tanggalin yung sa bladder niya, yung ihi, kaya kailangan siya lagyan ng catheter. So, acute urinary retentions or obstructions. So, pagka, sabi natin, it depends kung chronic na siya or acute pa siya. Doon lang siya pwede lagyan din ng catheter. Hospice, pag sinabi nating hospice or hospice, ibig sabihin ayun yung mga incurable illness. So usually yan life expectancy niyan is mga 6 months or less na lang yan. So ayun yung mga hindi na nagagamot na sakit, mga hospice. So kaya nilalagyan sila ng catheter kasi nga feeling nila parang wala na. Diba? Kaya lalagyan na lang sila ng catheter. Comfort care, and then palliative care. So, pag sinabi natin palliative care, ito yung mga not terminal, hindi siya yung tulad ni hospice na may may tanning na, kumbaga, yung life expectancy niya. Pagka palliative care, ibig sabihin not terminal siya. So, severe lang siya, more on pain management. So, treatment, tuloy-tuloy na treatment lang. Pagka palliative care. Okay? So, ano pa? Accurate measurement of urinary output in critically ill patients. Ayan, kasi lalo sa mga sa may mga masiselan yung case nila, kailangan talaga strictly monitoring yan, yung output nila. Kasi nga para ma-check kung enough ba or tama ba yun na ilalabas ng katawan mo.
Tapos record strict immobilization for trauma or surgery. Ayan, tulad niyan kasi usually pag kakatapos lang yung surgery mo or kakatapos lang ng operasyon mo, ang ino-order sa'yo ng doktor dyan, ang makikita nyo sa chart nyan usually, CBR, ano pa ba yun? CBR-NBP. Ibig sabihin ng CBR-NBP, complete bed rest and no bathroom privileges. So, ibig sabihin, nakahiga lang yung patient mo. So, totally, strictly immobilized lang siya doon. So, therefore, pagka ganun, kasi nga hindi siya makakatayo, lalagyan siya ng catheter. Kasi nga, complete bed rest lang siya, tapos no bathroom privileges pa. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng lumabas. Ay, hindi siya pwedeng tumayo. Okay? So, lalagyan siya ng catheter. So, assistance in healing of severe perineal and sacral wounds in incontinent patients. Okay? So, there are two types of urinary catheterization. So, una is yung indwelling catheterization. So, ayan, yung pinaka-common o tinatawag siyang indwelling catheter or retention catheter. So, usually, catheterization, two-way Foley catheter. So, si indwelling catheter or retention catheter ginagamit siya for the prolonged period of time. So, usually, ginagamit siya pag matagalan yung surgery, pag hindi naman siya agad-agad kailangan tanggalin, ito na yung gagamitin. Si indwelling catheter. Kasi itong isa is itong clean intermittent catheterization, non-retention catheterization or CIC, straight siya Nelaton catheter. So usually immediately tinatanggal siya. Ayun, kung mapapansin nyo, wala naman siyang doon na pwede siya mag-stuck doon sa bladder mo. Immediately remove siya, si clean intermittent. So kumbaga pang mabilis ang pantanggalan din siya ng sa ihi doon sa may bladder mo. Hindi siya pang prolonged period of time. Di tulad ni indwelling catheter. Ayun, kung mapapansin yung difference niya, 'di ba? Meron siyang pa ng balon, two-way kumbaga. Okay? So catheters commonly made of rubber or plastics, although they may be made from latex, yan, silicone or polyvinyl chloride or PVC. So si catheter kasi baka mamaya din kasi may make sure din natin, baka mamaya may allergy yung patient natin sa latex, kaya hindi siya agad-agad basta ini-introduce or binibigay kay patient. Baka mamaya kasi nga, ayun nga, sabi ko may allergy siya, habang nakakabit yung catheter mo, nagkakaroon na siya ng severe allergic reaction. So, mas dagdag problem pa. Kaya kailangan i-make sure din natin kung okay ba sa kanya yung latex or silicone ba or yung PVC lang. Okay? So, they are sized by the diameter of the lumen. So, yung lumen, yung dulo yun. Yung may dalawa na yun. Kung papansin, using the French scale. So, the larger the number, the larger the lumen. Okay? So, ayan. So, ayan yung parts ng catheter. Ito yung sa lumen. Itong sa dalawa na yan. Sa urine drainage port, balloon inflation port. And dyan yung lumen na part. Tapos balloon, ayun sa may unahan, yung sa may teeth, ayun yung una nating ipapasok. Opening for urine, ayan yung pasukan. And then yung catheter mismo itself. So, i-make sure nyo din dito dito sa may lumen na yan, yung kung saan natin po pwedeng mag-introduce ng balloon size dun sa may catheter natin. Okay? So, size of an indwelling Foley catheter. Pag sinabi nating size, so ayan, so it depends sa age niya or sa group niya, gender categorization, size range. So pagka children 8 to 10, pag women 14 to 16, and then kay men 16 to 18. Kung mapapansin nyo, ayan, may 3-way, may 2-way, ayun, pang pediatric, and then pang female. So kung mapapansin nyo, mas malaki kay lalaki. Why? Kasi nga based on the urethral length, mas mahaba kasi si urethra ng lalaki kaysa kay babae, di ba? Kaya nga, di ba, yung mga babae usually prone sila sa mabilis silang mabilis silang magkaroon infection kasi nga hindi naman ganun yung urethra nila kahaba. Hindi tulad ng sa lalaki. Kaya nga sa mga lalaki, mas mahaba yung urethral nila length. Okay, kaya mas mahaba yung catheter nila. So, ayan, police color code. Kindly screenshot na lang para meron kayong references. Okay, so ayan, orange. Ayan, usual natin makikita orange. Ayan, 6. French size niya 6, size millimeter 2.0. Tapos, ayan yung isa pang orange, 16, 5.3. Ayan usual ang ginagamit natin pag nag-duty tayo.
So, actually sabi ko kanina, female urethra. So, si female urethra lies lang siya directly behind the symphysis pubis, anterior of the vagina, and is between 3 to 4 cm, 3 to 4 cm length, 1 and 1/2 and 2 and 1/2, 1 inch. So, urinary meatus between the labia minora, front of the vagina, and below the clitoris. So, ayun landmark natin is yan, urinary meatus. Ayun yung pinakatatandaan natin is yung sa clitoris, yung sa taas. So, sa baba niya, doon natin makikita si female urethra. So, ibubuka mo lang yung labia minora, then ilocate mo si clitoris, and then sa baba ni clitoris, doon mo ma-appreciate, doon mo pwedeng ipasok yung catheter mo sa urethra na yon. Okay? Hindi doon sa may malaking butas, hindi yun yung akala nyo kasi ganun. Baka mamaya kasi doon yung ipasok, hindi doon. Okay? Ayan, sa may taas, ayan o. Ayan yung sa urethral opening, ito yung sabi ko kanina, sa baba ng clitoris, doon mo ma-appreciate yung si urethra. Yun, doon mo ipapasok sa may maliit na yon. Doon mo ipapasok yung catheter mo. Okay? Hindi kay vagina ipapasok, ha. Lalong hindi na sa anus. Pag may nagpasok sa anus sa inyo, ay nasabi ko sa inyo. Okay? Pag male urethra naman is approximately 20 cm. So, di ba? 20 cm long, 5.5 inch and 6.5 to 6.5 inches. Serves as a passageway for semen as well as the urine. So, meatus is located at the distal end of the penis. So, ayun, di ba nga, mas mahaba siya kasi kay female 3 to 4 cm lang, sa kanya 20 cm long kasi nga ayan si urethra. Sakit na lalamunan ko. Excuse. Sorry. So, ayan. So, mas mahaba si urethra sa may umabot siya ng sa dulo ng end, ng penis end. So, ano ba yung mga equipment needed in catheterization? Of course, una, urine bag or drainage bag, 10cc or 5cc syringe para dun sa pag-inflate natin ng balloon, two-way polycatheter, tapos surgical plaster, of course, sterile water, yung yung ipapas natin, lubricating jelly, antiseptic solution, cotton balls, and of course, sterile gloves as always. Kasi hindi naman siya kailangan ng clean gloves, kailangan sterile kasi medyo invasive siya. Kailangan purely malinis kasi nga papasok mo siya sa loob ng katawan. Okay? So, ayan, insertion and indwelling catheter for male. For male to, So, una, of course, as always, gather equipment needed. So, unang-una natin yung katulad sabi natin mga materials o yung equipment na kailangan mo. Disposable gloves, forceps, blanket or drape, sterile gloves, soap and washcloth, and then urine drainage bag, warm water and towel, and then, of course, lubricant. Ano yung rationale natin doon? Of course, pag-promote tayo ng efficiency para mas makuha natin na maayos or yung mas present na lahat nung equipment natin na nandun na hindi na tayo patayo-tayo, hindi na natin kukunin kung saan-saan. Okay? And then, provide privacy and explain procedure. As always naman yan, lagi natin tinuturo yan. Nagbibigay tayong privacy and explain natin yung procedure kung ano gagawin natin dun sa patient. Promotes cooperation and client dignity. Raise bed height, raise side rest up to the opposite view. Promotes proper body mechanics, ensure client safety. Siyempre, medyo invasive din yung gagawin mo, kaya kailangan nasa proper position or nasa comfort position din yung patient mo while nasa comfort position ka din na pag-insert ng catheter. Assist client to supine position with legs slightly spread and extended. So, relaxes muscles and allows visualization of area to facilitate insertion of catheter. So, assist natin yung client natin na naka-supine position lang or nakahiga lang or pwede rin namang naka-dorsal recumbent yung patient natin. So, drape client's abdomen and thighs, PRN or as needed. Promote client comfort and warmth. So, kailangan laging magpo-provide tayo ng drape doon sa abdomen para hindi ma-expose. Ensure adequate lighting of penis and perineal area. Yan. So, kasi nga, minsan meron dong yung ilaw na gagamitin para mas ma-appreciate mo or mas makita mo. Saan na muna ako. Penis and perineal area. So, ayun nga ito. Sabi ko, para mas ma-appreciate or mas makita mo. Wash hands, apply disposable gloves, and wash perineal area. So, una munang gagamitin is disposable gloves muna bago ka
sterile gloves. Kasi nga, iwawash mo muna yung perineal area niya, i-clean mo muna. Then, reduce transfer of microorganism, siyempre. And then, of course, after nun, remove gloves na, and then wash hands. And then, open pack using aseptic technique. So, bubuksan mo na yung sterile gloves mo para yun na may susutin mo. And then, place penetrated drape over client's perineal area with a penis extending through the opening. So, sa penetrated drape, ito yung parang yung pa-diamond. Alam ko pa-diamond, or it depends dun sa sa gagamitin mo. Tapos, ang may expose lang dun yung genital area niya. Especially yung penis or yung vagina niya. Yan yung penetrated. So, retention catheter or yung indwelling catheter na sinasabi natin. Attach syringe filled with sterile water to lower lock tail of catheter. Inflate and deflate retention balloon. So, once na nakapasok na siya, mag-introduce na tayo ng hangin para mag-lock. Or yung sterile water pala, yan yung i-introduce natin dun sa may catheter. Attach catheter to urine drainage bag. Of course, always remember na naka-attach na yung drainage bag mo before mo siya ibaba. Kasi nga baka mamaya, once na naipasok mo na siya, hindi pa pala yung drainage bag mo, possible tumapon lang din yung iye. Diba? And lubricate distal portion of catheter with water soluble. Yung pinakadulo ng catheter ay yung lalagyan mo lang lalagyan mo ng lubricate, okay? So, with non-dominant hand, gently grasp the penis. So, si penis, yung hawakan mo siya for example, right-handed ka, yung pan-left-handed mo, hawakan mo, tapos, i-retract mo lang yung foreskin, i-presence. So, ibig sabihin, kasi iba kasi, may mga foreskin pa with dominant hand. Cleanse penis with povidone iodide solution, betadine. So, hold penis at least 80 to 90 degree perpendicular to client's body and gently pull up. So, taas mo konti basta magpapaalam ka sa patient na ipapasok mo na or itataas mo kanya yung para hindi naman din siya magulat. Okay? So, para magkaroon tayo ng straighten yun dun directly sa urethra, kaya nga kailangan mo siya itaas ng konti. Okay? Steadily insert catheter about 6 to 9 inches when urine appears until urine is noted in the urine bag or tubing. Ibig sabihin, naka-in ka na. Ibig sabihin, nakapasok ka na dun sa sa bladder niya. Okay? Straight catheter. If catheter will be removed as soon as bladder is empty, insert catheter another inch. Place penis in a comfortable position. Okay? So, reattach syringe. Inflate retention balloon with sterile water per manufacturers, and then recommendations or physicians, so qualified practitioners orders. And then once balloon is inflated, gently pull catheter until retention balloon is resting against bladder neck. So gently, pwede mo naman siya i-pull or hitakin. Ibig sabihin, pag hinitak mo siya at daglak naman siya, ibig sabihin, nandun naman si balloon mo, na-maximize mo yung pag-inflate ng sterile water. Then, anchor the catheter laterally or upward over the lower abdomen. So, ipa-plaster mo siya or iti-tape mo siya doon sa may gilid. And then, place drainage bag below level of bladder. So, below level of bladder. So, kailangan mas mababa para mas dire-diretso yung ihi. Remove gloves after care. Wash hands. Help client adjust position on the lower bed. And then, of course, pinakahuli, document reasons for catheterization such as yung may time, amount, color, and then odor, and quality of urine. Okay? So, ayan. So, same with sa female. Ito naman, kanina male, ito female. So, katulad nung una natin naging action, dun sa lalaki, same lang din. Ang pinagkaiba niya lang is yung sa may paglalagay. Kasi nga dito, mayroon na siyang may vagina. Yung paglalagyan natin, of course, ang una natin gagawin is gently spread the labia minora with fingers of your non-dominant hand and visualize the urinary meatus. Diba? Ito nasabi ko kanina, ibuka mo lang ng konti. Basta makikita mo lang, maging visible lang sa urinary meatus para maipasok mo na yung catheter. Okay? Holding labia apart, use forceps to pick up cotton balls, soak in povidone iodine, and cleanse periurethral mucosa. Use one downward stroke and dispose. And then steadily insert catheter 3 to 4 inches into meatus until urine is noted. So, katulad din sa lalaki, once na meron ng pumasok, ibig sabihin,
once na may makita na tayong labas na ihi, ibig sabihin naka-in na yung catheter natin. So if catheter will be removed as soon as client's bladder is empty, insert catheter another inch and hold catheter. And then if catheter will be indwelling with retention balloon, continue inserting another 1 to 3 inches para nga mas ma-appreciate kasi nga magbibigay tayo ng ng sterile water, gagamitan natin siya ng balon. Kaya mag-insert tayo another 1 to 3 inches. Okay? So reattach syringe, inflate retention balloon with sterile water per manufacturer's recommendations. So it depends pa rin sa order kung gaano karami 'yon. Okay? Once balloon is inflated, gently full catheter until retention. So katulad ng dinong kanina para malaman natin na nandun na yung catheter mo. Gently full, anchor catheter, and then make sure tubing lies over, not under the leg. Okay? So ayun lang. So tomorrow, so tomorrow na tong bowel elimination. So now is the urinary elimination muna tayo. Okay, so for your activity today is kindly draw the types of catheter, yung dalawa, and then yung part nila. Okay? So ayun yung assignment nyo, kindly draw the two types of yung catheter and also the parts ng catheter na yan. Okay, so kindly draw na lang siya dun sa may tawag dito sa long band paper. Okay, so ipapasa nyo din yan today. So kung anong oras yung klase nyo, ganung oras nyo din siya ipapasok. Okay, so automatic naman maglalak yung Google Classroom natin once na hindi siya on time na ipasok or na ipasa. Okay, sige. Thank you. Pag may question, mag-message lang kayo sa akin or kay Mayor pag hindi nyo matanong sa akin PM. So, kay Mayor nyo sabihin. Okay, so si Mayor sasabihin sa akin if may question kayo. Okay, thank you.